Okay mga kapatid, gagawa na naman tayo ng reaction at opinion dahil may panonoorin na naman po tayong balita galing po sa ating Pinas News Insider. Ito po ang title. Nasa description niya na ang ating Pinas News Insider. Malaking good news to. Lahat nagdesisyon na, COA tumistigo na kay BP Sara. Patanong, question mark. Grand plan ni Tamba nag-leak na. Ooh. Anong meron dito mga kaibigan? Kaya kung trip nyo na may kasamang reaction at opinion, panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong araw pilit niyong siraan at halos taplakan ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ma-impeach sa Kongreso ng Vice President na si Sara Duterte, Commission on Audit naglabas ng report at tila binasag ang katotohanan. Matapos patunayan na unqualified report o malinis pa rin ang track record magpasa hanggang ngayon ng Office of the Vice President. Uy, magandang balita ito sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Sana ilabas ito ng mga bias media, no? O kaya sa mainstream. No? Pero bago ang lahat, kung bago ka pala. Kasi grabe na ho yung paninira nila sa Duterte. Kapag ka ikaw medyo hindi ka naman mausisi, hindi ka naman nanonood ng mga YouTube, TV lang talaga yung basihan mo. At yung mga panonood sa mga mainstream, yun na talaga paniniwalaan mo diba? Lamang sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos mag-viral sa mundo ng social media ang naging post sa kanyang FB page ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque patungkol sa report ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Mukhang mapapahiya nga raw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit o COA matapos patunayang unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Nagtagumpay man ang ilang mambabatas na ma-impeach sa Kongreso ang Vice President na si Sara Duterte ay tila laking sampal naman sa mambabatas ang sinabi ng COA sa bagong post ni Harry Roque, kanyang social media account. At ayon pa sa kanya, I reiterate, there is already proof beyond reasonable doubt that VP Sara has not done any impeachable offense. The Commission on Audit COA recently gave its unqualified opinion on its report regarding the Office of the Vice President financial transactions. Unquote. Kalakip nga dito ay ang naging independent auditor's report ng Commission on Audit sa financial transactions ng Office of the Vice President na nagresulta ng basis for unmodified opinion ng Commission on Audit o COA. Hindi rin napigilan ni Optic Politics na magbigay ng kanyang komento tungkol sa naging report ng Commission on Audit. Yun pa sa kanya, look, despite relentless accusation, VP Sara remains unshaken. The Commission on Audit COA recently issued an unqualified opinion confirming the integrity of Office of the Vice President financial transactions with proof beyond reasonable doubt no impeachable offense exists, only political noise. Unquote. Tila pinupolitika lang umano lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President at tila tiyak rin daw ang kahiya na aabutin ng mga pumirmang kongresista sa Kamara de Representante para lang ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Lagot sila doon mga paano na lang yung damage na ginawa nila sa BP Sara? Yung pang-uurat nila, yung paninira nila. Dapat may kapalit Hindi, kasi ganito. Halimbawa, good news, napatunayan na talaga 100% na wala talagang kasalanan si BP Sara. Ay dito ang tuwa na ang taong bayan. Ngayon dapat may balik lahat ho ng inakusahan ang ating BP Sara
Lahat po ng, kasi nagtatrabaho sila sa Office of the Vice President. Meron pa nga mga Office of the Vice President na nagsara dahil nga hindi na kaya ng budget. Tapos yung mga benefits din nabawasan na. Sinabi ni BP Sara yon. O paano na lang yung mga yon? O, di ba? Dahil binawasan ng budget, siniro pa yung confidential, di ba? Dapat may kapalit, di ba, no? Kasi inurat nila ng inurat si BP Sara eh. Kaso nga lang, hindi mo lang tinatablan si BP Sara doon yung mga ginagawa nila. Kung ano man ang ginagawa nila, okay lang, lumalaban ang BP Sara. Kasi nga, hindi naman totoo yung mga ibinibintang nila. O, tuloy muna tayo ha. Dahil mismong ang Commission on Audit o COA ay naglabas ng Oh. report na walang naging maling paggastos ang pangalawang Pangulo sa Kita? Office of the Vice President. O, dapat ito inilalabas din po ng mga mainstream. Di ba? Matapos ang balitang ito, hindi naman napigilan ng marami sa ating mga kababayan Yes. magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, alam na nila dahil inilabas ng COA na cleared si BP Sara. Oh. Kaya ngayon, nag-imbento na lang ng mga reason para lang gumana ang impeachment. O, ano na lang i-impeach nyo? Ano na lang sasabihin nila? Ano na lang yung mga nakalagay sa impeachment? Bakit pababagsakin si BP Sara? Yung nagbanta na lang, ano? Bakit nagbanta? Di ba pinaliwanag na yun ng isang attorney? Wala namang nangyari. Kung, di ba? Kung. Eh wala naman eh. Ilang attorney na po ang narinig ko na wala namang nangyari daw doon. Kumbaga walang kasalanan si BP Sara doon sa sinasabi nilang pagbabanta. Ganito kasi yon sa mga hindi pa nakakaalam. Kapag ako tinumba nung tatlo o pag ako natumba, yung tatlong ito mananagot pinangalanan niya. Pag ako natumba o pag may nangyaring hindi maganda sa akin, natumba ako, napas lang ako, something like that. Eh, wala naman eh. May napas lang ba? Wala naman. May tinumba ba? Wala naman. May binantaan ba? Meron. Pero, kung wala eh. Kung ano-ano na lang ang gusto nilang iparatang kay BP Sara, no? Pero wala. Mananaig pa rin po ang kabutihan laban sa kasamaan. Lagi namang ganun eh. Kahit sa mga palabas. Katotohanan ang magwawagi. Lalong nagka-leche-leche. No back to buy scam. Wala naman talaga Now back to buy scam. Balik sa usapan na yon, mabigat yan. Ano? miss ng budget ng OVP. Gusto lang nilang sirain si BP Sara Yes. at para lang pagtakpan ng mga ginawa nila sa budget ng 2025. Yung mga blanco, iayaw i-recognize ng Tuwadcom tong report ng COA. O, bakit ayaw nyo tong pag-usapan? Pag-usapan nyo rin, di ba? O, eto na, may report na ang COA. Wala eh, sinira nyo na po si BP Sara. Ang dami nyo ng mga pinagsasabi, yung iba nga naniniwala eh. Yung mga bago-bago pa lang, yung mga 1K subscriber pa lang, napanood daw nila sa TV. Yung iba medyo hilaw-hilaw din. Yung mga ayaw magpa hair follicle test, sumasang-ayon sila doon. Sila, ayaw din nila kay BP Sara. Sa tingin ko, lahat ng may ayaw kay BP Sara, ayaw din nila yung hair follicle test. Ano tawag doon? PBBM, ano ba yung hair follicle test? No. 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 No daw. Yung hair follicle test po, ano daw yon? No. 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 Bakit no ang sagot niya? Kaya mo na nga. Tuloy tayo. Gusto nila paniwalaan yung hearsay nila. Tapos na pala ang COA na mismo ang nagsabi na walang mali sa financial statement ng OVP. Pero ang mga kongresista patuloy pa rin sa kanilang pansariling interes. Alam nyo ho, may hangganan po ang kapangyarihan. Laging may mas magaling at may katapusan.
Tamo nga, kahit sabihin na natin ang Pangulong Duterte, natatapos din ang termino. Kahit gaano katapang, kahit gaano kagaling, natatapos din ang termino. Kailangan may susunod, di ba? Sana yung sumunod nga, Duterte din eh. Kaso, naamali ng kalkulasyon. Kaya, yung pagiging presidente ng ating mahal na Marcos, may hangganan din po. Pwera na lang kung after nitong eleksyon, susubukan po ninyo yung tinatawag na prime minister ng kung sino-sino man. Pwera na lang kung gano'n ang gagawin. Sa palagay ko lang, opinion ko, mukhang magiging madugo pa pagkatapos nito. Lalo pa parating ang presidential. Pagdating ng 2028 at matatapos na ang termino, kung sino man ang uupot magtatagumpay, tapos ikaw, kampi ka dun sa kabila, maiisip mo na lang, ay, ano palang nagawa ng administrasyon ngayon? Tapos na, naka-6 na taon na. Nood ka ng nood, tanggol ka ng tanggol. Sira ka ng sira sa Duterte. Tapos, namalayan mo, naka-6 na taon ka na palang nagtatanggol. Biglang napaisip ka, ay, tapos na yung termo, no? Ay, ano ba nagawa pala ng ating Wala na. GG, di ba? Kaya mag-isip-isip tayo mga kapatid. Pag nakikita nyo wala naman nangyayari, magmasid-masid din kayo. Yun lang. Sabagay, mali mo meron, hindi lang una highlights, Mali mo hindi rin ipinalalabas ng bias media. Ng mainstream, mali mo meron nga naman. Kaya kung meron man, hahalukayin natin yan. Okay? Sana meron, sana, Okay, mga kapatid, pagpatuloy na natin to. Ali pa nila ang taong bayan na sila daw ang boses natin sa Kongreso. Kahit hindi naman kasi si BP Sara ang problema ng Boses, mga mamamayang Pilipino, sila ang boses natin. Pilipinas, kundi kayong mga politiko na ganid sa kapangyarihan at pera. Unquote. Grand plan Eto na. nitong Marcos Romualdez clan. Ano po ba itong grand plan po nila? Na ang kanila pong grand plan ay ang 18 years na pamumuno sa ating bayan. Dalawang sabi nga ni Bobby Tiglao ay dalawang taon lang na kulang ng pamamahala ng kanyang ama. Naku po, patay tayo dyan. Naku, hindi maganda yan. Ano po ba ito? Sige nga, pag-usapan mo natin. Alam nyo, napakaganda po ng sinabi po ni Bobby Tiglao o Rigoberto Tiglao sa kanyang bagong article na sinasabi niya dito. Ito, basahin natin yan. Napakaganda ho nito at ipaliwanag ho natin. If Sara is ousted as VP, we'll have 18 years of Marcos rule. Naku po, patay tayo dyan. At mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mukhang ganun ang direksyon ng ating bayan. Mamaya, papaliwanag ko siya. Agoy. Ano sa tingin nyo? Gusto nyo yan? Ay, sa bagay, walang katapusang ayuda naman ang matatanggap ninyo. Diba? Sarap to. Easy. Ito. Sabi nga dito, si Vice President daw, pag natanggal sa kanyang post through an impeachment trial, pag natanggal, ibig sabihin, ma-disqualify na po siyang tumakbo. Okay? Which also ban her from ever holding public office again. The Marcos Romualdez clan could rule the country for at least 18 years to 2 years, 2 years short of 20 years that Ferdinand Marcos Sr. was president and then dictator. Patay tayo dyan. Modern na ho ang panahon ngayon, Sa tingin nyo ho ba mangyayari pa to? Ang sisti pa nga dito, ang malala dito, sa tingin ko, baka hindi na nga bumalik ito sa mga Marcoses. Baka nga tuloy-tuloy na kay Romualdez to. Mas malalaho yun. Sabi nga niya dito, Sara certainly was being melodramatic when her first statement in her press conference after the HR announced that they had minimum votes needed to ask the Senate to convene an impeachment trial. God save the Philippines. This is one of those rare times I do hope there is a deity.
Ibig sabihin ng mga kababayan, ito yung mga pagkakataon na talagang dapat magkaroon talaga ng himala, ika nga. O ito yung time na talagang sana, sabi niya, magkaroon sana ay meron talagang Diyos. Parang ganun ang dating. It doesn't mean hindi siya naniniwala sa Diyos, pero alam mo yun, matindi siguro ang ibig sabihin ito na talagang only God can save the Philippines. Patay. So kung nagkamali at talagang pumabor po sa Marcos or Romualdez, lagot ang Pilipinas. Parang ganon. Tayo dyan. Naku po. If Sara is removed through an impeachment trial as rule as the sunset in the east, President Marcos will appoint. Ano daw? Ito po ba'y succession? Ibig po bang sabihin, pag natanggal si Vice President Sara Duterte, ang uupo ay si Senate President? Dili. Marcos will appoint. Subject through the mag-appoint Congress siya. majority approval. Ibig sabihin, when you say Congress, the Senate and the House. Okay? Kung sino daw yung i-approve. Sa tingin ninyo, sinong i-approve nitong mga buhayan na to? Hindi, ako, Romualdez. tanungin ko lang kayo, sino sa tingin ninyo? Yun na nga lang himod puwet na itong mga kongresista natin eh. Halatang halata eh. Di ba? Naku po. Baka kasama sa package yan. Doon sa sinasabing alleged na 150 million na ibinigay sa mga congressman na pumirma. Hindi natin alam, di ba? Baka kasama sa package nila yan. Sabi dito, his cousin, Speaker Martin Romualdez to fill the post. Ibig sabihin, talagang yun na. This will enhance Romualdez' name recall and expand his political reach to win 2028 presidential election. Naku po. Ibig sabihin, dadami ang Duterte, pag si BP Sara. Ang problema, may dalawa pang kapatid. Di ba? Kung sakasakali man. Patay tayo dyan. Mas dadagsa ang akap Wow. at Tonto. ayuda. Wow. Hindi ko lang alam kung kompleto ibinibigay sa inyo, ha? Pero gayon pa man, sabi nga dito the Marcos are also superstitious and wouldn't challenge ang lalim naman mag-English nito ni imposible daw. Sabi dito, ako ito lang kasimple. Ang haba naman nito. Pag nanalo po, pag natanggal po si BP Sara Duterte, sigurado tayo, ang ilalagay dyan, walang iba kundi si Romualdez. Di ba? Para nga naman yung exposure niya, tapos magmamagaling yan, mamimigay ng kung ano-ano. Yung kaipalan niya, ngayon pa nga lang, sagad na sa kaipalan, mantakin mo siya yung, Speaker of the House ka, ikaw yung kasama ng mga sundalo natin, naglalakad-lakad ng ganyan. Ano pang nangyari? Bakit ganun? Bakit? Ngayon lang kasi ako nakakita ng speaker na parang mas powerful pa than PBBM. Di ba? Yun ang nakikita ko eh. Parang siya yung mas makapangyarihan ngayon at usap-usapan kaysa dun sa Marcos, no? Parang siya, sa mga bali-balita, ito yung opinion ko lamang. Parang siya yung nasusunod, no? Parang siya lagi yung malakas ang aura dun sa kabila. Di ba, no? Epal, pambihira. Di ba? So, sabi pa nga dito, despite being, naku, Ito matagilid tong, salamin ko. ano ibig sabihin yan? Reviled. Tama ba ang aking pag-pronounce? Ano ibig sabihin yan? Criticized in abusive or angrily insulting manners by many Filipinos. Ibig sabihin kahit nanggagalaiti ang mga Pilipino. Wala magagawa. Ano ba i-pronounce yan? Pagsalitain nga natin to si, pasok. Reviled. Reviled, di ba? Bye. Diba? It will be a walk in the park for Romualdez to win. Naku, lungkot naman yan. In the 2028 presidential election, he has proven his capacity, immorality to mobilize billions of pesos in taxpayers' money for his political campaign. Diba? Sabi dito, ito ang pinaka-tamang matinding sinabi ni Sir Tiglao. Only Sara has the massive political force to stop Romualdez. Not even the Tulfos can defeat the Romualdez. Yung bata nga niya na tulpo eh. Hindi, tsaka ako, idol ko si Tulpo dun sa pagbibigay-bigay niya nun sa programa niya. No? Rapid Tulpo in action. Okay siya dun. Pero minsan, may sundalo, naalala nyo. No? Pero pagdating sa politika,
nadismaya na rin ako. Idol ko siya doon, pero pagdating ng politika, wala eh. Parang kung sino lang yung kaya niya, yun lang, di ba? Yun lamang, opinion ko lang ho, Idol Rapi Tulfo. Love ko pa rin yan, pero dismayado ako pagdating dito, no? Hindi ko naman kaawa yan, hindi ko naman personal nakakilala, lalo Tulfo yan eh. Sino ba naman ako? Sa akin lang ngayon, opinion ko, no? Kasi, di ba parang, naalala niyo yung PCSO? Tsaka yung mga iba pang hiniring-hiring na wala naman nangyari. Wala nga tayong balita sa PCSO eh. Basta may iba pa ako nababalita. Mayroon pa noon mga tapang pa nga niya eh. Tapos ano na bang mga nangyari doon? Wala na. Parang mga putol lahat, walang update. Ewan ko kung meron na baka may mga lumabas. Pero wala akong nakitang mga update, di ba? Totoo 'yon. Si BP Sara lang. Sa tingin ko, tanging ang mga Duterte lang ang makakapagpigil dito sa nangyayaring magic, bycam. Kung ano man at kung meron man nun. Sana magtagumpay pa rin po ang kabutihan. Alright, hanggang dito na lamang mga kaibigan. Ipagpapatuloy po natin, wala na tayong oras dun sa kabilang channel natin. Ilalagay ko po yan sa description. Panoorin nyo rin po. Sabay-sabay tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like.